Kung merong tambayan si Charlie and Chino, syempre dapat meron din ako. Simula nung inassemble ko itong kanilang hammock, aba hindi na umalis. At super behave nga dun sa duyan. Kaya sinamantala ko na habang nandyan sila, nag-start na akong maglinis. Nung nag-pressure wash kasi ako, nadumihan tong mga windows. Natalsikan to ng mga putek. So ayan, pinunasan ko na. Para naman 'di ba, hindi siya dugyot tingnan. Sayang din kasi yung oras. So instead na nakatambay ako, naglinis na lang ako. Sulitin na magandang weather dito sa UK. Baka kasi mamaya free trial lang ulit to. Chinek ko din muna si Charlie and Chino and ayaw pa nilang pumasok. So ito na naman ako, naghanap na naman ako ng gagawin. Nagbuo na nga lang ako dito ng gamit. Actually, shoe rack to, pero kailangan ko kasi siya. Meron ako mga gustong ilagay dito and makikita nyo na lang yan sa mga susunod na videos. Madali lang naman tong i-assemble, so kailangan lang itornilyo. Medyo maingat lang ako kasi hindi maganda yung pagkakahoy niya. Parang bamboo lang siya, tapos medyo nagkrak-crack kasi. Hanggang sa maya-maya, nakita ko itong si Charlie and Chino, aba nag-aal sa balutan. Hinahakot na yung kanilang gamit papasok ng bahay. Sabi ko nga iiwan na muna doon kasi for sure babalik naman sila doon sa hammock. Pero ayaw talagang iwan kaya ayan dala-dala yung unan tsaka yung kumot. Hindi kasi talaga kaya ni Charlie na iwan kung saan yung kanyang unan. Simula nung lumipat kami dito sa UK, ayan na yung katabi niya pagtulog. At kapag wala yan, nahihirapan talaga siyang mag-sleep. Hindi nga man lang tinulungan ni Chino at nilampasan lang. Yun pala, tatambay lang sila dun sa likod. Tinapos ko na din muna itong ina-assemble ko tapos nilagay ko na to dun sa gilid. So, dyan ko na lang siya ipepwesto. Hinanap ko na din muna yung aking walis tingting. May konti pa kasing putik na natuyo. So, ginilid ko na lang muna para hindi siya nakakalat tingnan. Habang nagwawalis ako, si Chino nanonood. At gusto nga daw niyang itry magwalis gamit yung walis tingting. After naman yan, tumambay na din muna ako dito sa hammock. Kaso, nainip din ako, naisipan ko na lang magbuo nitong furniture. Bukas ko pa sana to buuin, pero sabi ko sayang naman yung araw. And nakatambay lang naman ako, so buuin ko na. Dahil syempre, kung merong tambayan ng twins, dapat meron din akong tambayan. Mangingitim kasi ako pag nandun sa araw. Buti ang twins, mamumula lang, pero ako mangingitim. Diba? Ang unfair ng buhay, charot. Sayang naman ang aking pagre-reduce. Anyway, ito nga lang yung binili kong garden furniture. Maliit na lang kasi bihira lang naman kami pupunta dito. And diba, alam nyo naman ang weather dito sa UK, hindi mo malaman. Saglit lang kami magkaka-summer tapos balik na ulit sa taglamig. Samahan mo pa ng tag-ulan at makulimlim na weather. Kaya mas okay na yung ganito, yung medyo madaling palitan. And sakto na din naman sa amin to kasi 4-seater na siya. Inassemble ko lang tong table, so inatouch ko lang yung mga paa. And yan, super dali lang. Natuwa din ako kasi kakulay siya nung aming hammock. So, diba, matchy-matchy yung mga furniture sa labas. Isa din sa nagustuhan ko dito is yung mga chairs is foldable. So, kapag winter na, pwede ko itong ilagay dun sa garahe. Or kapag maulan, para hindi siya masyado kalawangin, pwede ko siyang itago. And maganda nga din itong dalhin kapag nagka-camping, diba? So, may kasama na siyang 4 na chairs. And in fairness naman dito, sobrang ganda na nung quality. Pero syempre, hindi ko din sure kung magtatagal. Kasi baka pag umulan ng umulan is kalawangin. Bukod sa table and chairs, meron na din siyang kasamang umbrella. Tamang-tama na to para sa aking munting tambayan. And at least, diba, kapag tatambay ako dito, meron akong payong. Pagkakita nga ni Charlie and Chino, ayan, lumapit na kaagad. Nakiupo na nga sa akin at parang aagawan pa ako ng tambayan. Umiikot din yung umbrella kasi wala pa kaming base. And sakto naman, pagkatapos ko tong buuin, ayan, dumating na din siya. Para hindi naman hanginin yung aming payong. At ito na nga, kumain na ako ng langka habang nakatambay.